Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at mag-ingat-ingat po kayo sa bansa po kayo nagtatrabaho dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga tita, mga kuya, mga nanay, lolo't lola. Mag-ingat din po sa atin sa Pilipinas dahil yun nga ang weather natin sa Pilipinas ay paiba-iba, di po ba? Sa araw po ngayon ay meron po tayong bibigyan ng reaction video na kung saan ay kumuha po ng aking atensyon kahapon no, habang pinapanood ko. Pero bago po tayo guys magbigay ng ating komento dito ay nais ko po muna supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganon din po guys si Ruel of Malalag. Supportan po natin to sila guys no, dahil sila po ay walang hinangad po guys kundi ang makatulong po sa ating mga kapwa. Ganon din po guys. Si Rochelle Morales Vlog ay suportahan na rin po natin guys no. Ito po sila ay mga charity vloggers. Ganon din po si Kalingap Dan. Ayan, suportahan po natin. Dahil po sa kanila po ay hindi po tayo mag-skip ng ads sa mga kanilang mga video upload. Dahil sa pag hindi po natin pag-skip ng ads ay nakakatulong po tayo sa ating kapwa Pilipino. Di po ba? At ganon na rin po ay makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel Ate Yoli's Vlog at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. So let's go. Puntahan po natin to dito no, bago po tayo gayon guys ay direkta na po tayo kukuha dito ng ating re-reactionan, kaya po may laptop po tayo sa tabi for less editing na po si Ate Yoli no, dahil medyo busy na tayo guys sa work, kaya parang hindi tayo makapag-edit palagi no, dahil masyadong maraming trabaho na sa amin sa trabaho namin. Kaya ito guys, direkta po tayo dito. Dito po ang ating re-reactionan ay walang iba yung Talk to the Angels no, ni Kalingap Rob with Pastor E.R. Villegas. Dito guys talagang grabe. Makilala natin dito si Dara, si Rose Ann, si Joy, yung mga longing nila sa buhay no. Dito talaga grabe ang mostly ang iyak ko talaga dito kay Joy no, na parang relate much ako dito guys sa kay Joy. Kaya let's go, samahan niyo ko. Pakinggan po muna natin to guys ang kay Joy. Dito po ay may card po si Pastor ER no, na may card na pinapili sa kanila, pinakuha silang bawat isa sa kanila ay tagtatatlong card na mag-represent po kung bakit yun ang napili nila, bibigyan nila ng explanation or hambing sa kanilang buhay ngayon, di ba? So, let's go, unahin natin dito guys si Joy. Naririnig. Yan. Isipin niyo wala na ako, wala na nanonood sa atin. Ang napili ko ay ito. Wow, bakit? Kasi nung dumating sila, yung tulong, yung blessings, parang sila yung nagbigay sa amin ng yung tulong, mga halina. Yeah. Parang sakto ba yung time na pagdating nila? Opo, kailangan ng tulong. Yan, kailangan ng tulong. Next is comfort. Wow. Bigay ko sila ng comfort sa amin. Dahil yung mga time na yun, parang Opo, na yun po. hirap talaga. Next is, nung hindi pa po sila dumadating, parang blurred pa yung namin, yung future. Ng family. Ng family namin. Lalo sa pag-aaral, hindi pa namin sure kung makapagtapos kami kasi hirap po financially. Si mama lang po yung may-ari sa amin. Mahirap ba yung ganang buhay? Opo. Kaya ayun, thank you po sa Kalingap, kila Kuya Rab, kila Kuya Pal. Yeah. So dahil doon, hindi na blurred, merong comfort, Meron ng at may dumating na tulong.
So yun guys, no, napakaganda ang ano ni Joy sa kanya mga represent ng card. Ang una ay ang card niya ay, di ba parang gano'n, mahawak yung ball na parang may ano, mahawak na, yun ay ang tulong. Yun nga nasabi nga ni tulong ang kanya, ang unang card na pinakita niya ay dumating na tulong sa kanila through Kalingap Rab, through Team Kalingap, through sponsors din, no? May mga sponsors din na nagbigay. At nakita naman natin guys dito, no, sa buhay ni na Joy, nakita natin ang kanilang bahay nang natagpuan sila ni Kalingap Rab, di ba? Kaya totoo po, ito po kasi guys parang true testimony po nila, no, ang nakikita natin. Ito po ay talagang dumating nga may tulong, and then yung sabi niya ay comfort, kinukomport sila dahil siyempre minsan talaga si Kalingap Rab at ang kasamahan pa ni Kalingap Rab, mga K-boys, no, dahil ganoon din sa mga viewers na mga nagsusupport sa kanila ay nakakukuha po sila ng comfort guys sa kanila, no. Siyempre alam po natin bawat isa po sa atin ay may mga hinaharap din, no, sa buhay, di ba? At then ang pangatlo niya ay ang blurred, no, na kumbaga sabi niya dati parang blurred po talaga ang kanilang future, lalo na sa kanyang pag-aaral dahil nga siyempre wala nga silang pera at tanging si Nanay Imelda lamang guys ang sumusuporta sa kay Joy at sa kanyang kapatid. Doon nga yung nasabi niya na blurred, parang hindi po talaga malinaw kung makapag-aral siya o hindi. Pero ngayon ay talagang binigyan ng liwanag ng Team Kalingap, no, na talagang makatapos si Joy through sa pagiging ano niya, scholar ng Kalingap, di ba? Ang ganda po guys, no, ito napakaganda ng kanilang mga testimony. Sana ito ay magustuhan natin at makakuha po tayo dito ng ano, makakuha po tayo ng aral sa mga buhay nila, di ba? So let's go, punta natin ang kasunod nito, I think si Rose Ann, no? So let's go guys, punta naman pakinggan natin si Rose Ann. Si Dara? Hindi, nag-skip din si Dara, binigay niya kay kay Rose Ann. Kasi parang hindi pa ready si Dara dyan. Ano nung maling sagot? Siya wala ba? Siya wala buwan. Ay, wala daw. Ikwento niyo na, parang. Nakabahan ako. Si Rose Ann, makulit din na siya guys, no? Muna po ito po. Tatay. Kasi po, hindi ko po naranasan na may ama po. Wala po, since birth. Kasi po, 3 years old pa lang po ako. Wala na po talaga si Papa. Kaya, ang wish ko po ngayon is, maranasan ko lang po nung may po sa akin, mag-alaga. Kasi po, naikakaingit po kasi pag, complete po yung family. Kasi po, si Mama lang po talaga yung sa akin, nagtaguyod. Hindi ko po naranasan na may ama. So longing ka sa parang tatay. Kaming dalawa na lang po talaga ni Mama. Kaya, feeling ko, pag nakakita ko ng mga complete family, grabing kulang po. Normal yun guys, no? So nakikita natin sa mga ang lungkot, grabe. kagaya sa kanya naman walang ina, walang ama. Naiinggit po talaga pag nakita may kumpleto ang pamilya, di ba? Bakit ka ba? Kasi po, ang hirap din po pag solo ka eh. Tapos, wala kang kausap. Gusto ko po din po yung may kaaway, gano'n. lagi na lang kami ni Mama. So, yun nga guys, no, ang pangalawa niya is kapatid. Dahil mahirap po, totoo po, no? Mahirap po yung nag-iisa ka na anak, no, ng pamilya. Dahil parang wala kang karamay, guys. Especially, nasasabi ko po dahil siyempre, ito po inyong Ate Yoli ay nag-iisa lang din po no na anak ng aking mama at papa.
napakahirap po talaga ang wala kang kapatid, guys. Dahil unang-una, it's time na mayroong mga pighati, it's time na mayroong kang problema, parang wala kang mapagsabihan. And then, it's time na pagdating may mga problema financial, parang feeling mo, guys, na wala kang katuwang, no? Kaya mahirap po yun. So, pakinggan pa natin muli si Rose Ann at naghahanap siya ng, wala daw siyang kaaway. Ang cute niya. Tapos kakulitan. Gusto ko rin Ayun, kakulitan. May kabanding, may Totoo. mapapagsabihan ng mga problema. Tapos, mga lihim na, yung mga pong lang, secret lang. Ngayon, Tapos, tama yun talaga, may kapatid, dapat may kapatid. Nung nung time po na walang-wala na po kami, hindi ko na po alam kung saan kami kukuha ni mama ng pera. Hindi ko na po alam kung mapanoy na po ni mama kasi po, grabe na po yung kautangan namin. Kung hindi po nagdating sila, Kuya Rab, baka po nasa trabaho na po ako. Hindi na po ako makapag-aral ulit kasi po, ang iniisip po ni mama, paano naman po kami? Paano naman po yung mga pagkain namin sa araw-araw? Kasi po wala naman po si mama trabaho eh. Kaya po, sobrang thankful po ako kila Kuya Rab kasi nagdating yung blessing sa amin. Hindi ko po in-expect na ganito. Kaya sobrang pasalamat po sa kanya. Salamat sa pag-share. So, thank you. Ang ganda din. Ang ganda, guys, ng pag-share ni Rose Ann, no? Ang dito ni Rose Ann na talagang tatay, kapatid, and then yun nga, yung nalulungkot, yung tulong din, no? Parang on time talaga, perfect time na dumating ang tulong ng Team Kalinga. Parang perfect time ang pagka-scout na sa kanya ni Kalingap Ido. Dahil, syempre, alam natin to dito, guys, na si Rose Ann, ang kanyang nanay ay may karamdaman, no? Yun nga, pinapagamot din ni Kalingap Rab. Kaya parang nandun niya talaga ay perfect time talaga ang pagdating ng Team Kalingap sa buhay nila. Perfect time na nakilala siya, na-scout siya ni Kalingap Ido, di ba? Na dito makita natin, guys, talaga grabe ang mga natutulungan ng Team Kalingap, no? Dito yung palagi kong sinasabi na hindi natin alam, guys, no? Parang minsan hindi tayo makapaniwala. May mga ganito pala talagang nangyayari sa ating kapwa Pilipino, di ba? So, let's go. Punta natin, I think si Dara itong kasunod niya. Oo, si Dara. I think si Dara na ito dito. Sana mabigyan ka na ng kaaway. Nakapatid. Okay. Gusto ko talaga to si Pastor E.R. Villegas, guys, no? Sa kanila. Grabe. Aling mic pa. Pwede nyo ngiramin yung card na ba? Oo, pwede nyo ngiramin. Baka may kailangan dito sa card. Pakinggan naman natin dito ang kay Dara kung anong kay Dara. Sa kanila, guys, si Dara ang pinakamalaking katawan, pero si Dara ang pinakabunso sa kanila, no? Dahil 15 years old pa lamang si Dara. Ito po. Sa mga exam po, tapos sa mga, parang sa school po. Oh, sa Parang school. Na insecure pa ako sa mga klase ko po, parang nakakasabay sila sa mga activity, tapos ako parang slow learning, parang gano'n ba. Hindi po ko nakakasabay sa kanila, pero minsan ginagawa ko pa yung best ko para makasabay ako sa pag-aano. Kasi minsan po kasi sa pag-aano sa school, parang yung nakakapasa sila, tapos ako parang hindi ko nagigets masyado. Parang ginagawa ko yung sarili ko, tapos yung insecure ko sa kanila. Ba't sila ang tatalino nila? Tapos ako lang, ganito lang po ako. Kasi po parang nalulungkot para sa sarili ko. Tapos, ito po, sa papa din po. Pero nandiyan pa po yung papa ko, pero kulang siya sa pagmamahal. Kulang siya sa pag-disiplina sa amin. Napapabayaan. Si Kalingap Rab natutuloy na yung luwa. Pinapabayaan, pero parang para sa akin, para sa mga kapatid ko, kulang na
po lang yung pagbibigay ng pagmamahal sa amin. Lalo na ngayon, nung nawala si mama, parang hindi ko rin siya nagbabago. Parang hindi po siya hindi po rin siya kakatigil sa pag-iinom, gano'n. Parang parang libangan niya na rin po, parang mawaray ng problema niya. Pero sobrang sakit po sa puso, parang hindi ko nararamdaman yung pagmamahal nila. Ang sakit, hindi bigat sa dibdib, guys. Sa din po sa mga kapatid din po. Lalo na po dito. Lalo po sa mga kuya po. Sobrang lungkot po kasi wala din po kong nararamdaman na pagmamahal sa kanila. Kasi po, kami dalawa lang po kami ni Bea. Kami dalawa lang po. Tapos pag kasi sa buhay, parang wala lang po. Hindi mo lang po kinakabasa na. Okay ka lang, ganyan. Okay lang kayo dito ng dalawa. Wala po yung samahan, gano'n. Yung parang wala po silang gano'n. Pero thank you din po sa kanila kasi minsan po nandyan din po sila. Yun lang po. Salamat sa pag-share. Bakit kasi nakakaiyak ang mga ganito? Oo, totoo. Grabe guys, no, nakakaiyak, grabe, hindi tayo tutuloy yung luha natin, no, dahil sa kanilang mga hinahambing ang kanilang buhay, guys, no, dahil grabe. Si Dara, alam natin si Dara is 15 years old lamang siya, at nang natagpuan siya ni Kalinga Prab ay dalawa lamang sila, no, ni Bea sa kanilang bahay, at silang dalawa ang namumuhay. Dito guys na gets natin, no, sana ay wala pong mambas at sana po ay naunawaan natin to ang kanilang sitwasyon. Nasabi nga niya na insecure, no, ang unang card niya ay insecure sa school, sa mga klase niya, dahil mga klase niya ay kaagad nakapasa, no, ng mga requirements or nakapagbigay kaagad. Siyempre sila po ay salat silang dalawa, no, dahil siyempre wala siyang trabaho at umaasa lang siya kung anong mabigay sa kanilang tulong, at wala nga ang magulang sa tabi. Tapos yun nga guys, ay hindi po basta-basta ang sitwasyon ni Dara, no, na magtayo bilang isang nanay at tatay sa iyong kapatid. Dito na intindihan natin na sabi niya na nakagets kaagad ang kanyang kaklase. Siguro, syempre, intindihan natin guys na sa kanyang kailangan niya pang isipin, no, ang buhay nila, ang kakainin nilang dalawa ang kanyang kapatid, kaya siguro hindi siya nakapag-focus noon sa pag-aaral. Unlike ngayon na yung sinabi niya nga, kung napanood natin mga nakaraang vlog ni Kalinga Prab, na okay na siya ngayon, focus siya sa school, dahil yun nga ay suportado na ni Kalinga Prab ang kanyang pag-aaral, ang kanyang hindi niya na problemahin ang kanilang pagkain, dalawa ng magkapatid, di ba? Kaya grabe dito, at yun nga, napakasakit guys, no, yung na hinahanap niya rin ang pagmamahal. Siyempre alam po natin na si Dara ay nawala na ito ng ina, no? Bata pa lang din to siya nang nawala ng ina, parang kapanganak or wala pa isang taon ang kanyang kapatid na bunso nang namatay ang kanyang ina, dahil parang sa depresyon, no, nang nasabi niya. At sa 15 years old ay kumalong siya ng napakabigat na responsibilidad sa buhay, 'di ba? Kaya maintindihan po sana naintindihan natin, at sana nakakuha po tayo ng ideya dito sa buhay ni Dara, na kung tayo po ay mga anak ng ating mga ina, kung ano man sana ang may bibigay sa atin ng ating mga magulang, ay magkasya po tayo at pasalamatan po natin, dahil hindi po tayo naging kagaya po kay Dara, no, na walang magulang at tumatayo bilang isang magulang sa kanyang kapatid, di po ba? Kaya sana ito ay nakapulutan po natin ng aral, itong naririnig natin sa kanila. So let's go guys, dahil mayroon pa po tayo ditong malalaman na nasabi ko nga na relate much ako dito kay Joy. So let's go, patuloy pa po tayo guys. Like before, medyo relate ako kay PNL. Ayun na naman sila yung... So dito guys, no, dahil pinas-forward natin, dahil baka maano tayo na mahaba yung ano natin. So bagay, pwede po ito kahit tumaba ang ating clips dito, dahil ito ay parang nanonood tayo sa vlog ni Kalinga Prab. Dito po guys, ay pinas-forward ko, no, yung kumbaga yung
panoorin niyo po dito ulit sa vlog ni Kalinga Prab kung interesado po kayo sa mga ganitong vlog. Napakaganda po. Ito po si Kuya Neil, yung kaibigan, best friend ni Kalinga Prab, no? Ang kanyang card, ang una niya ay ang lumang bisikleta, no? Lumang bisikleta ang kanyang pinakita at ang kanyang sinabi ay bisikleta na luma na parang kahit katagal na at nagtatrabaho naman siya at gumawa din na siya naman ng effort, no, sa kanyang trabaho. Pero parang still not satisfied, na hindi siya contented pa rin, parang may kulang. Yun po ang ano niya. Yun, one thing ng kanya ay siya ay nag-resign sa kanyang work at sumama na dyan kina Kalinga Prab para mag-vlog. At doon nga nakasama na rin siya dyan sa mga Bible study ni Kalinga Prab. Doon niya nakita ang kulang ang pieces na kulang sa kanya, no? Kaya parang doon niya na pagsama lang dyan sa kina Kalinga Prab ay parang doon ni Kuya Neil na kumpuni ang bisikletang sira, di ba? Kaya totoo po yun tayo, guys. Meron po tayo mga minsan sa sarili natin, mga hinahanap na hindi natin alam. No, hindi natin alam kung anong kulang. May trabaho naman tayo, may kinakain naman tayo, pero something na may kulang talaga sa atin. Yun po, no, ang hanapin natin na kulang ay hindi po natin makikita sa tao, hindi po natin makikita sa mga bagay, kundi hanapin po natin ang kulang natin, i-connect po natin sa Panginoon, no? Dahil baka yun po si Lord ang makapagbigay po ng kulang na hinahanap natin sa buhay natin. So dito, guys, dahil ito nga kay Jack, meron tayo din malalaman dito kay Jack. Pakinggan natin kay Jack dahil natanong nga siya dito ni Pastor AR, no? Dahil Pastor AR po, sa mga hindi po nakakalam, si Pastor AR Villegas po, isa po sa mga ninong ni Jack, no, sa kanilang kasal ni Kalinga Prab. So, pakinggan natin dahil meron po kayong malalaman din dito kay Jack, no? Napakaganda po, guys. Ayaw ko mag ako. Ayaw niya daw wag siya. Emotional kasi ako. Pero baka mag-isa palit yung lang. Hindi, narinig sa ako ko yun eh. Relate, guys, relate si Jack doon kay Kuya Neil, no, sa kanyang sinabi na may work naman siya. Yung ba yan? Pero nakatingin sa kaya ako tumatakas sa Bible study namin kasi baka umiyak na lang. Palagi, Bible study. Pilon? Hindi naman talaga niya ako sinasawa na. Ay, yung dati. Kwento mo, so tama ba na yung dati mong longings na akala mo di mo matatagpuan? Yes, tas parang fed up. Naiyak ko yun. Naiyak ako, sininumas kasi nanay na ako. Umiyak, sige lang. Paano kasi natin? Iiyak ka lang palagi. Hindi, parang fed up ka sa life. Totoo. Ang tulad ko sa kanya kasi parang ako yung pag sa work, tapos parang sabi ko, parang yun sa parang hindi lang yun, parang may hinahanap ako sa work na parang, kaya nga, mahilig ako parang maglipad ng work, mag-experiment, ng something new for me, ganun. Tapos parang sabi ko, parang ganito na lang everyday, ito lang ba yung ng life, parang sabi ko, ito ba ang purpose ng life ko is to work and just to feed myself, magbayad ng bills, parang ganun ba yung, ng life, existential, parang ganun yung ko. Tapos parang hanggang sa dumating itong pandemic, na biglang grabe yung twist na nangyari sa life. Kaya basta yun na parang hindi ko naman siya talagang, parang alam mo yung unexpected lahat na nangyari. Hindi ko siya, parang yun na pala yung hinahanap ko, yung longing ko din yung time na yun. Hindi ko rin na may expect na yung naging way nung na-meet ko sira. Yun yung magiging way ko to connect more with God. Yung ganun. Kasi, even nga yung pagiging, worship leader ko, hindi ko siya naging, parang alam mo yung wala siya sa plano. Hindi ko siya naisip na magiging ganun ako. Na, dati, akala ko, ang pagkantakan ko lang nun, trip ko lang kasi sa video, kaya gano'n. Pero hindi ko alam na magagamit ko na siya sa pag-praise and worship. Tapos, nagkaroon ng parang, yung sa faith, dati kasi, ginagawa ko yung prayer, ng ganyan. Pero hindi ko na, yung deep connection, yung connection ko kay Lord, mas
dun ko na pagtibay. Tapos, basta grabe yung twist sa life na doon na-meet ko si Rab Shopper sa ng Kalingap. Tapos parang may mas gusto pa akong gawin na mas makakabuti rin. Parang yun yung goal, yun ang gusto kong gawin ngayon. Kaya grabe din yung sinusuportahan ko din si Rab sa sa charity work niya. Alam ko yung ginagawa niya is for the good of everyone. Kaya ako support lang. Ayoko maging dahilan ng makakasagabal doon sa charity works. Kasi parang alam ko marami siyang matutulungan. Yes, thank you. So yun nga guys, yun ang ni Jack ng medyo balik tayo konti doon sa nakaraan, dahil yun nga dati alam natin nga si Kalingap Rab ay may girlfriend at bigla na lang na lumabas pumutok na naghiwalay na sila ng kanyang girlfriend hindi na natin guys babanggitin dito at yun nga ay talagang pag si God talaga, ang Lord talaga ang gumawa ng paraan na kung talagang sino, kumbaga ay dito si Jack ay talagang destiny ni Kalingap Rab, dahil sila talaga, dahil nasabi din yan minsan ni Kalingap Rab nang siya ay nagsalita tungkol sa paghiwalayan nila ng kanyang girlfriend noon na mas naisip niya na parang mapagaan, sa kanya yung makasama niya sa buhay is the same faith sila guys, pareho silang faith, pareho silang paniniwala sa Diyos, di pa ba? Kaya yun naman ay naging totoo naman si Kalingap Rab sa kanyang mga sinasabi at hindi naman niya yun ay lumipas na yun guys. At dito nakita natin nga na ang sinabi dito ni Jack ay talagang parang naisip niya ganito na lang ba ang buhay natin guys, na nagtatrabaho siya, lagi daw siya nagpapalit ng kanyang trabaho dahil parang may hinahanap siya na iba at gano'n na lang daw ba ang kanyang buhay na magbabayad ng bills. Siyempre tayo guys ng mga anak, di ba, pag tayo ay nagkaroon ng trabaho parang hinaako natin ang mga responsibilidad na sa atin sa loob ng bahay, di ba? Kaya, relate po ba kayo? Kaya siguro relate kayo dyan sa mga OFW natin dyan. Tamsak po kayo pag kayo ay relate po sa story ni Jack, Pero nandun nga, parang may kulang pa rin daw. Yun nga na niya, na nang nagkakilala sila ng pandemic dito ni Kalingap Rab, ay doon po niya na parang doon napagtibay niya ng lalo ang kanyang faith sa Panginoon, sa Lord. Dahil nga si Kalingap Rab ay talagang Christian nga siya guys. At pareho po silang simbahan na inaatenan. At ito nga sabi pa ni Jack na ang kanyang faith doon nagsisimba siya, pero parang nandun lang na nagsisimba. Totoo po yun guys. Pag wala po sa puso pa natin, pag hindi pa natin siniseryoso yung pananampalataya natin, ay parang akala natin normal lang, nagsimba naman ako, di ba? Pero pag nandun, pakita mo talaga na true deep inside talaga sa puso mo ang mga dinadasal mo guys. Promise po, ipapahayag din po sa inyo ng Panginoon ang mga dapat nyong malalaman, di po ba? Kaya lahat, ang masabi ko po, lahat ay talagang true faith at true prayer po tayo, ano mang problema ang dumating sa atin, prayer lang po tayo talaga. Huwag po tayong manghina. Huwag po tayong mawalan ng gana sa pananalangin. Hindi naman po ibig sabihin na nalangin ka ngayon, ibibigay ngayon, ang Diyos po ay magbibigay po sa atin si Lord ng answered prayer natin in perfect time, in perfect place din po guys. So patuloy po natin dahil meron pa po tayo dito malalaman guys. So let's go, samahan niyo po ulit ako. So pwede mong sabihin, Jack, na parang when you find God, pwede mo makita yung meaning and purpose in life. So yun. May mga tao hinahanap to sa kayamanan. Ang dami nating kilala, iba't ibang stories na sumikat, yumaman, but in the end, hindi nila makita yung meaning and purpose. In the end, may destruction na nangyari. Pero ang lesson po natin for this week, para sa angels at para sa lahat po ng nanonood, real
satisfaction and true lasting joy and happiness. Joy The real satisfaction. ay Ayun. matatagpuan sa Diyos. At hanapin Totoo. niyo po doon, you might find yung totoong bagay na hinahanap mo, and probably the search will be over. Yung matagal mong hinahanap na parang may kulang. Pala si Lord lang yung kulang. Yun po yun. Yung feeling na kulang, nagdadrive siya kasi sa isang tao. So parang kapag hindi mo siya naiintindihan, magulat kayo sa sabi ni Kuya Nelen at Ate Jack, marami kang ginagawa, marami kang sinusubukan pala. Kaya ang pinaka-advice namin talaga doon ay so, yun. Kayo ba naniniwala? Nung na-meet niyo sila na and yung statement natin na pwede niyo matagpuan kay Lord yung hinahanap, naniniwala ba kayo doon? Sa emotions, malungkot, may pain. Anong ginagawa niyo para i-cheer niyo yung sarili mo? Yung mga nakaraan, meron ka bang parang coping mechanism? Kasi ang tao ganyan eh. Kaya nga ang Pilipino nakaka-admire kasi resilient po ang Pilipino. Kahit nahihirapan, Nakangiti pa rin. nakangiti. Kahit baha, lumalango yan sa baha. Natawa. Sino gusto mauna? Dara. How do you cheer? Si Dara kagad na kanina, ayo-ayo niya. Kausap, wala Ano kayo. po siguro po. Pag-pray po. Yung parang, Dito guys, yung tinanong dito ni Pastor ER kung ano yung ginagawa natin pag tayo ay nasa malalim na emotion, no? Na kalungkutan. tapos parang iniiyak ko na lang po siya. Tapos isang gabi, iiyak ako. Sabi ko, hala, paano ako talalagpasan ito mga problema ko, mga kalungkutan ko. Kasi parang, parang wag friend kami ni Lord, parang nag-uusap kami ni Lord. Yes. Sabi ko, Lord, ano na to, nakayanin ko ba itong mga problema ko to? Tapos yun, hanggang magmadaling umaga na, nag-iiyak pa din ako kasi parang, pag nag-iiyak po kasi ako, parang nalalabas ko po lahat yung mga problema ko. Lalo po pag kausap ko po si Lord. Yun po. Maganda rin minsan na umiiyak eh. Opo, parang nalalabas mo po yung mga problema mo. So maganda yun guys, tama yun guys. Minsan iiyak mo, ano man naramdaman, iiyak mo lang dahil para makatulong po, makagaan mo sa sarili natin. Kunyari po sa kaibigan ko. Parang hindi niya rin po nila naiintindihan. Kunyari po, pag sabi sila, okay lang yan, pero hindi po talaga okay. Kasi sobrang hindi nila yung naiintindihan. Kasi hindi po nila nararamdaman yung nararamdaman. Totoo. Actually, may tawag Totoo na din yun, parang guys. learned pretensions na dahil nagsubo ka minsan mag-share pero hindi niya na-gets o hindi ka naintindihan. So, next time, pag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Sasabihin mo, Okay lang. Okay Okay lang. lang po kasi. Totoo yan guys, kasi mahirap. dahil alam mo na kahit i-explain mo, baka hindi ka maintindihan. Salamat. Sinusunod, paano ka mag-cope? Turuan. Paano mo libangin ang sarili, pasayahin ang sarili pag sa Si Rose Ann ulit. Lapit po kami sa tabing dagat. Ay, ganda. Pag, sobrang stress lang po ako, wala po akong makausap. Mapunta lang po ako dun sa baba ng namin. Pumunong po ako. Tapos minsan, naiyak na lang ako kasi, kaya ko pa ba ito? Sabi ko sa sarili ko, kasi sa grabe na sobrang pagsubok. Tapos po, nakikita ko po yung dagat na, tapos pag nakikita ko po yung dagat, nakikita ko po yung peace of mind. Kasi po, pag nandun lang po ako sa bayan, sobrang lungkot, walang makausap. Opo. Kaysa naman, sabi po ni Dara, kaysa naman mag-open ka sa iba, makikinig sila pero hindi nila mararamdaman yung nararamdaman mo. Kaya po, mas okay na po yung ikaw lang mag-isa kasi pwede mo namang ibuhos yung sa luha mo, mag-iyak ka. Kasi yung peace of mind mo, nandun na eh. Makikita mo doon sa dagat na parang nagkakaintindihan din kayo. So ditong kausap ni Rosan yung dagat, yung alon, no? Tama po yun guys, kasi mahirap po tayo magsabi minsan sa mga tao kung hindi naman nila tayo naiintindihan. Sinasabing peace of mind mo para sa'yo.
wala pong mag-ano sa'yo, walang mag-ano na, uy, okay ka lang, okay lang, pero wala namang masasabing kaya mo yan, masasabing kaya mo yan, pero nararamdaman mo yan sa sinasabi nila na parang hindi pa rin comfort ikaw. kahit iiyak mo po, andun pa rin eh, na Totoo yan, guys. wala talaga. Ang nagustuhan ako sa sinabi niyo ng dalawa, ang una niyong takbuhan si God. Prayer. May isang verse ako shinare nung Sunday, God of all comfort. Nasa panahon ng kabigatan, kalungkutan, parang parte ng kahirapan at pain sa proseso at journey ng isang tao. Pero pag nagpasan mo yon at nakita mo yung kamay ng Diyos na hindi mo ina-expect, may kakaibang feeling din siya na, Lord, totoo ka, buhay ka, you're faithful. At sa dulo, yung walang-wala na po kayo. Kaso si Lord po, God will provide po. Totoo yun, guys. Sobrang thankful din po kay Lord. Pinaka-the best. So, I think may natututunan din yung mga nanonood sa atin na pag nalulungkot, pray. Nalulungkot, dagat. Diba? Iiyak din, iiyak. Nakakabawas din po ng ng nararamdaman ng mga. Tsaka huwag mawala ng pag-asa. Kasi nung time na hindi niya alam kung saan darating yung tulong, dumating yung tulong na more than pa sa inaasahan. Si Joy naman. Joy! Dito tayo, guys, kay Joy. Nalulungkot din po. Part ng personality mo na masayahin talaga. Parang way para na-distract ka, kailangan lagi kang masaya. Ginagawa mo rin yun. Parang kailangan mo ng distraction para hindi ka malunod. So, dito guys, pauna natin, kung bakit natin nakita si Joy palagi is joker, masayahin, tawa ng tawa. Ito pong way po ng kanyang matago ang kanyang kalungkutan na nararamdaman. Tinatawa niya. Pero dito guys, malalaman nyo sa kanyang pag-iisa. Pakinggan natin. Ikwento mo nga, may time ba sa buhay mo na parang puno din ang sinasabi nila na parang may pain, masakit sa damdamin. Paano ka nagko-cope? How do you cheer yourself? Pag nagpapanata po ako. Yun lang, nagpapanata lang ako. Tapos, iyaw. Tapos, iba kasi minsan, tuloy mo lang. yung totoo may, May bigat sa dibdib, guys, pag nagpapanik at ako. Meron ka. Mahirap yun, guys, sa may panic attack ka. Emotions, Hindi ko alam. Nagpapanik attack ka ngayon? Hindi naman. Pag times, pag nati-trigger, tapos pag nasa boarding house ako, ang gusto ko, sinasaktan yung sarili ko. Sinasaktan mo sarili mo. Dahil hindi, gets ko. So, nagpapanik attack ka, tapos, yun ang naiisip mong gawin. Ayun, pero, Bakit? kasi, minsan, tinatanong ko din, minsan nawawala ako sa kasi, nagpe-pray naman ako, Yeah. pero, sa akin pa rin balik yung mga, May nati-trigger. Yeah. Ganun. Kasi, ang hirap mag-share. Sarili ko mag-share yung problems. Hindi mo kailangan i-share lahat. So, ang Meron talaga siya, guys, bigat sa dibdib, I cut people. Kasi ayoko nang kausap, ayoko na. Yung nagtitrigger even lahat ng people. Lahat. Wow. Lahat. Wow. Tapos, Malalim yun, guys, talaga na problema, Hindi nag-distract yung sarili ko. Gusto ko sinasabi. Meron kang tao na natakbuhan mo. Kasi hindi pwedeng lahat i-cut mo eh. Like parang isang protection mo sa sarili mo pag ganyan. There must be one person at least. Once, nag-reach out ako. Tapos, hindi sila niniwala sa akin. Wow. Ganun.
sorry to hear that. So parang nag-attempt ka and then nag-fail. So nag-reach out ka to ask for help. Yun. Hanap ka pa rin sa o gumawa lang ng pag-asa. Kasi, mahirap. Kasi, yung iba sasabihin, Sorry. Atay. kasi yung, mahirap kasi mag-open agad eh. Kasi sasabihin nila, kasi hindi mo alam kung i-judge ka o sabihin nila, okay ka lang o baka kasalanan mo. Normally, ginajudge talaga, di ba? Na parang nag-aarte ka lang, baka over-emotional ka lang, pero sa'yo, totoo yun. So, nag-cut ka ng... So, hindi mo pa nasagot yung question ko. So, parang, kapag nangyayari yun, nag-cut ka ng people, sinasarili mo, di ba? Parang gano'n. May way ka to cheer yourself after nung parang moment na yun. Paano mo nililibang o dinidistract ang sarili mo? Meron kang gano'n, wala? Hindi ko po alam kasi matagal bago mawala yung ano ko eh. Days yun? Days. Ilang years na? Parang 2 years. And then, hindi pa na paano yan? Parang hindi mo na pa... Parang wala ka pa nakausap o dyan? Meron na. May Professional. sinabihan na ako. Na professional, like, clinically diagnosed na ba? Wala. So, kinakaya mo? Ha? Kinakaya? Kaya. Ayan po. Bigat talaga. Ano advice mo for the people watching na may ganyan din? Hindi ako makapag-advise kasi hindi ko rin may apply sa sarili ko. So, tama. Pero ako may advice na nag-fail yung pag-ask mo ng help. Mag-pray tayo, makahanap naman ng kahit isa na even a friend lang na parang hindi niya kailangan kang bigyan ng solusyon eh. Kailangan lang niya kasama ka kapag yung nag-cut ka ng lahat pero may tao lang sa tabi mo. Kasi it's very dangerous na walang iba. Yun, totoo yun. Diyan naman kami ngayon eh. Although alam ko it's very risky to trust. Pero maybe yung next mong pagtiwala, yun yung makakatulong. So, tumawala ng pagkasa. And we'll pray for her. Salamat din sa pag-share kasi very vulnerable yung sinare mo ka. Kasi kanina tawa ng tao. Sorry. So, hanggang dyan lang tayo guys, no? Dahil medyo mahaba na ang nakuha nating video clips dito sa kay Kalinga Prab. Totoo po yun nga guys, no? Kaya nasabi ko, si Joy ay may relate match po tayo dito kay Joy, no? Dahil yun nga ang sabi niya, may panic attack siya. At minsan ay talagang tanungan ni Pastor ER kung nakapag-open na ba siya sa isang kaibigan o isang tao tungkol sa kanyang problema na ganyan. Minsan nag-attempt siya no, na magsabi isang beses pero hindi daw siya pinaniwalaan. Totoo po yan guys, ganito kasi tayo no. Nakita nila tayo parang malakas tayo, especially po pag tayo ay parang tayo ang breadwinner sa ating pamilya. Tayo ay makita ng ating mga kaibigan na malakas tayo, tawa tayo, parang hindi tayo makita ng mga kaibigan natin ng problema dahil tayo ay like me na nagbibigay ako ng opinion ko dito. Siguro pag sinabi ko rin na ganyan, ay walang maniniwala sa akin pag sinabi ko kagaya niyan. Mahirap po tayo paniwalaan ng tao na may problema kang ganyan, di ba? Tama po yun, no? Dahil, at saka dito kay Joy is napakadelikado. Dapat talaga meron siya, yun nga ang sabi niya dito is 2 years na yan. Siyempre, from her young age na alam po natin guys na wala to sa kanilang tabi. Ang kanyang ama ay parang kasabay yata ng pagkapanganak or ilang buwan pa lang ang kanyang kapatid niyang babae, no? So ilang taon na ngayon ang kapatid niya, ganon katagal na wala tong tatay din sila Joy no sa tabi. Kaya so noon hindi mo pa yan guys mararamdaman. So dahil dito nga mag-18 na rin si Joy at sabi niya 2 years ago na ito no nangyari sa kanya. So, mararamdaman niya na yun, nararamdaman niya nga talaga yan guys. Napakahirap po
napakahirap po na sitwasyon na yan at dapat talaga meron palagi siyang mga kasama at tama po itong ginagawa niya no na sumasama kina Kalinga Prab para ma-expose siya at mawala talaga dun guys, mabura yung mga pangit na mga nakaraan, di ba? Dahil napakahirap po talaga itong sitwasyon niya na parang wala siya mapagsabihan. Ito nga, sabi nga nilang tatlo na mahirap magsabi sa mga tao ng ganyan ang problema dahil hindi naman sila niniwala or nandun din guys no na sabihin din na ating mga kaibigan na kaya mo yan, magpakatatag ka lang. Totoo di po ba? Mostly kahit tayo, lagi natin sinasabi magpakatatag ka lang, kaya mo yan. Dahil syempre, to comfort our friend, ganun talaga masabi natin na kaya mo yan para lang magpalakas ng kanyang loob. Pero sa totoo, hindi naman natin alam talaga dahil hindi po tayo ang nasa kalagayan niya. Hindi po tayo doon nakaapak sa kanyang shoes, no? Kaya hindi po natin alam kung ano talaga doon ang punot dulo ng kung ano ang mga problema. Gaya din po yan, guys. Huwag po tayo mambas ng mga tao kung hindi po natin sila kilalang kilala. Di po ba? Kagaya nito. Nandito ngayon, napakaganda to ngayon ang vlog ni Kalinga Prab na ganito, di ba? Dahil marami po tayo makukuhang aral din. Minsan, hindi natin alam, kagaya sa ating mga kapwa OFW dyan, na sa sobrang problema, sa sobrang homesick, ay minsan tayo din ay medyo malalim ang mga iniisip. So, nandun nakita natin dito ang ating solusyon, ang ating magiging answered ay prayer lang po. Magdasal lang po tayo at yun nga, manood tayo dito ng Kalingap dahil ito nga, napakaganda guys, like dito no, sa ginagawa ni na Kalinga Prab, sana masundan pa itong mga ganitong, parang open na nag-uusap-usap na sila Joy, at least para kahit papano makita natin, masubaybayan natin ito si Joy no, sa kanilang mga daily life, no, kagaya nito ng vlog ni Kalinga Prab. Napakaganda po guys, na sana masubaybayan natin ito, ganun po, enjoy natin ang sarili natin, at higit sa lahat, i-company po natin ang ating sarili sa mga taong alam natin hindi mag-drag sa atin sa kasamaan, di ba? Hindi maghila sa atin sa mga masama. Dahil napakaganda po yun, makakatulong po yun sa atin. At ang problema po, ang masabi ko palagi, ang problema ay wag po natin palaging isa isip o isa dibdib, no? Kundi andun palagi tayo magdasal. Dahil sa totoo po, maniwala kayo sa hindi din. Si Ate Yoli, ako po ay lagi pong nagdadasal dahil lalong-lalo na sa aking work, no? Dahil nag-iisa akong Pilipinas sa trabaho ko, iba-ibang lahi ang kasama ko. Tapos minsan yung mga lingwahe nila ay hindi ko pa naintindihan. Kaya alam nyo ba, pinaka-the best po, ito ay bigay lang ideya sa ating kapwa OFW. Alam nyo sa ginagawa ko araw-araw. Kaharap ko yun, no, pagdating ko doon dahil sa factory nga kami, factory tinatrabawan ko yung nagtatahi ng mga Amerikana, mga branded na Amerikana guys dito sa Europe. Tapos ang ginagawa ko po, alam yung ginagawa ko pagdating ko, pag-upo ko doon sa machine ko, kinakausap ko yung machine ko, nagdadasal na ako yan guys, kinakausap ko na makisama ka sa akin na Suki, sabi, kasi pakala ng machine may Suki doon, nakita kong words, kaya kinakaibigan ko talaga, how many years ko nang kasama yung machine ko is mahigit na 5 years, kaya sabi ko, makisama ka ha, tulungan mo ko, at kailangan maging mabilis tayo, ganun ako guys, at saka nasabi ko, Lord, sa araw na ito, samahan niyo ko sa aking mga trabaho, at ikaw ang gumanap ng aking trabaho, ikaw ang gumawa, at hipuin mo ang mga kasamahan ko dito na makita nila ang liwanag mo. Ganun lang po guys, to avoid na ibubuli ka, di ba? Ganun po tayo. Kaya always po tayo sa prayer po ang ating sandata. Hindi natin magiging sandata ang bunganga natin para magmura. Hindi natin sandata ang ating kamay sa physical, nandun po ang pinakasandata po natin ay ang prayer po. Sana ito po ang aking sana masundan pa ito at patuloy po tayo ganito. At pasensya kayo, first time po natin itong gawing klaseng ganitong reaction, nakaharap na dito tayo direkta nagbigay ng reaction sa pinapanood natin. Sana magustuhan nyo rin po ang ganitong reaction natin. Siguro
para sa akin ay gawin ko ay ganito na rin pag mag-reaction tayo sa Rochelle or sa any charity vlogger, mag-reaction ganito na rin ang gawin ko para less editing ako, dahil yung mata ko nga guys medyo may problema ako ngayon sa mata ko. Kaya thank you so much, sana ay nagustuhan niyo po itong ginawa nating experiment na pag reaction, no? Sana magustuhan nyo at sana ay patuloy nyo po kung suportahan sa aking mga video upload. So, thank you so much guys and God bless everyone. Sana ay nakakuha kayo ng mga lesson, no, sa kanilang buhay, sa kanilang pinahayag, nakapagbigay din sa inyo ng tatag. Kung alam ko meron kayong dinadala din sa sarili nyo, sana ay nakabigay po silang 3 o silang 4 kasama si Jack at or Kuya Neil din, ay nakapagbigay po sa inyo ng nakapagbigay po sa inyo ng kalakasan, no, na yun pala ang dapat nating gawin, di po ba? So thank you so much and God bless everyone. Bye.